Ipinakita ang eksena sa isang lalaki na nagngangalang Clavius na naglalakad sa Judean Desert sa taong 33 AD. Hanggang sa napunta ito sa isang bahay at nakiinom ito ng tubig dahil sa kanyang pagkauhaw. At napatanong ang lalaki kay Clavius na kung isa siyang Romano dahil suot niya ang singsing ng isang tribune, at ang nagsusuot lang ng mga ito ay isang high-ranking officer army ng Roman Empire. Kaya naman napatanong kung bakit siya naging isang palaboy na tao at tila walang matirahan. Hanggang sa ikwinento ni Clavius ang mga nangyari at kung paano binago nito ang kanyang katauhan na galing sa walang awang sundalo at mangungusig ng mga Hebreyo hanggang sa makilala niya ang isang tao na nagngangalang Yoshua. At lumipat ang eksena bago siya naging isang tagasunod ay makikita na pinamumunuan ni Clavius ang isang hanay ng mga legion upang labanan ang mga nagre-rebelding mga Hudyo. Kung saan pinamumunuan ito ng nagngangalang Barabas. Kaya naman nang makita ng mga Hudyo na unti-unti nilang natatalo ang mga Romano ay nagsaya ang mga ito hanggang sa binato ito ng sibat ni Clavius dahilan upang ito ay mamatay. Kaya naman inutusan ni Clavius ang kanyang mga sundalo na sumugod sa mga Hudyo gamit ang taktikang testudo. Ngunit sadyang hindi rin papatalo ang mga Hudyo at pinagbabato nila ito ng mga naglalakihang bato, ngunit ilang saglit lang ay matagumpay nang naakyat ang kampo ng mga Hudyo at nilabanan nila ang mga ito. Hanggang sa nahuli nila ang pinuno ng mga rebelding Hudyo na si Barabas. At sinabi nito kay Clavius na sa pagdating ng kanilang Mesias ang kanilang imperyo ay mawawala na parang bula. Kaya naman hindi ito pinansin ni Clavius at ito ay pinaslang. At nang matapos na ang labanan ay umuwi na si Clavius sa kanilang kampo ngunit may isang sundalo ang pumunta sa kanya upang ipaalam na pinapatawag siya ng kanilang gobernur na si Poloto. Ngunit sa kanyang pagpunta kay Poloto ay nagtaka ito dahil sa mga basag na gamit na nakakalat sa mga kalsada. Kaya naman hindi maiwasan mapatanong ni Clavius kay Poloto kung ano ang nangyari. Hanggang sa sinabi ni Poloto kay Clavius na magpunta sa bundok upang kontrolin ang sitwasyon dahil ang mga tao na naroon ay nagkakagulo dahil sa paghatol ng kamatayan sa kanilang tinaguriang hari ng mga Hudyo at kanilang Mesiyas. At sabay ipinakilala ni Poloto kay Clavius ang bago niyang makakasama na si Lucius. Ngunit bago pa lang sila makaalis ay tila may isang malakas na lindol ang naramdaman nila dahilan upang ang mga ilang pader ay nawasak at nagkaroon ng pagkasira. At nang makarating na sila sa lugar kung saan makikita ang tatlong pinarusahan na ipinako sa krus at ipinag-utos ni Clavius na baliin ang mga paa ng mga nakapako upang labis pa itong masaktan. At dahil sa pag-iyak ni Mary ay tila naingayan si Clavius at sinagawan niya ito na tumahimik sabay inutos nito sa kanyang tauhan na sibatin ang tagiliran ni Yoshua upang makasigurado na ito ay patay na. Hanggang sa nagsalita ang isang centurion at naniniwala siya na ang lalaking nasa gitna ay walang kasalanan at tila may nararamdaman siyang kakaiba sa lalaki. Kaya naman nang marinig ni Clavius ang mga sinabi ng kanyang centurion ay sinabihan niya ito na wala siyang pinagkaiba sa mga nauna nang ipinako sa krus. At nang makita ng mga sundalo na patay na ang mga pinarusahan ay isa-isa na nila itong kinuha sa krus upang itapon. Hanggang sa may isang disipolo ang lumapit kay Clavius at ibinigay nito ang sulat galing kay Poloto at hiniling nito na ibigay sa kanya ang katawan ni Yoshua upang ipalibing ito ng maayos. Kaya naman sa kuryosidad ni Clavius ay tumingin ito sa wala ng buhay na katawan ni Yoshua at tila may nararamdaman siyang kakaiba kaya naman sabay itong umalis. At nang pagkagabihan ay nakipagkita si Clavius kay Poloto at sinabi niya na gusto niya ng kapangyarihan sa Roma at Judea. Kaya naman napatawa na lang si Poloto at sinabi niya kay Clavius na palagi lang siyang sumunod sa kanya at makakamit niya ang gusto ni Clavius sabay umalis. At pagkaumagahan ay makikita na dumalo sa isang libing si Clavius dahil sa pagpanaw ng kanyang kaibigan dahil sa labanan at binigyan niya ito ng pagpupugay, hanggang sa dumating ang isang sundalo na ipinapatawag siya ni Poloto. At lumipat ang eksena na hinihiling ni Kaypa kay Poloto na bantayan ang libingan ni Yoshua dahil may pagbabantay ito na muli itong mabubuhay sa loob ng 3 araw. At dahil hindi naniniwala si Caiaphas ay inisip niya na kukunin lang ng mga taga-sunod ni Yoshua ang katawan nito upang palabisan sa mga tao na ito ay nawala at muling nabuhay. At kung mangyayari ito ay tiyak na magkakagulo ang buong Judea at madami ang mag-aalsa laban sa Roma dahilan upang makarating ito sa emperador.
At dahil sa takot ni Polato na mawala sa kanya ang kapangyarihan bilang isang gobernador ay sinunod nito ang utos ni Cayapas, at sinabihan niya si Clavius na buksan ang libingan at bantayan ito sa loob ng 3 araw, at nang buksan nila ang libingan ay naroon pa rin ang katawan ni Josue na nakabalot sa isang tila. At dahil sa utos ng mga pari ay nilagyan nila ito ng mga tali at sinilyuhan upang hindi basta-bastang makuha ang katawan. Hanggang sa inutusan ni Clavius ang 2 niyang sundalo na bantayan ang libingan sa loob ng 3 araw. Lumipas ang 3 araw at ng pagkakagabihan ay makikita na gutom na ang 2 nagbabatay na sundalo dahil nakalimutan sila ni Clavius na dalhan ng pagkain, kaya naman upang mawala ang kanilang pagkagutom ay uminom sila at naglasing. Pagkaumagahan pinatawag na ni Polato si Clavius dahil nawawala na ang bangkay ni Josue. Kaya naman sinisi ni Cayapas ang mga nagbabantay ng libingan maging ang gobernador na si Polato at Clavius dahil sa kapalpakan na ginawa ng kanilang tauhan. At dahil sa takot na baka malaman ng mga tao ang pagkabuhay ng kanilang mesya ay magkagulo ang mga taga-sunod nito at magkagulo sa pagdating ni Emperador Tiberius. Kaya naman inutusan ni Polato si Clavius na hanapin ang bangkay at mga taga-sunod ni Josue dahil sa pagkakaakala nila na ninakaw ang bangkay ng mga ito. Kaya naman pinuntahan ni Clavius ang naturang libingan, ngunit ang nadatnan lang ni Clavius ay ang tila na hawak ni Lucius na may bakas ng mukha ni Josue. Ngunit laking gulat nito nang makita niya na ang mga nakatali sa bato at mga sinelyulan ay nawasak na tila ginamitan ng pasabog. Hanggang sa makita ni Clavius ang isang lagayan ng alak at dito napagtanto niya na nalasing ang kanyang tauhan kaya ninakaw ang katawan ni Josue. Dahil sa pangyayari ay inakala lalo ni Clavius na hindi muling nabuhay si Josue, sa halip ito ay ninakaw. Kaya naman pimuntahan ni Clavius ang isa sa nagbabantay at tinanong niya kung ano ang mga nangyari. Kaya naman sinabi ng sundalo na may mga tao ang pilit na kinuha ang katawan ni Josue, ngunit wala silang magawa dahil ang mga ito ay bihasa sa pakikipaglaban. Ngunit itinanggi nito na sila ay uminom ng alak, ngunit pinakita ni Clavius ang isang lagayan ng alak, kaya naman ito ay napatahimik at sabay umalis. At dahil sa kasiguraduhan ng mga ito ay ang mga bangkay sa libingan ay hinukay, maski ang mga itinapon dahil sa pagpapako sa krus ay hindi nakaligtas dahilan upang magkaroon ng masangsang na amoy sa lugar. Hanggang sa may isang Hudyo ang dinakip at sinabi kay Clavius ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa mga tagasunod ni Josue. Ngunit ayon sa narinig niya sa kanyang kaibigan na tagasunod ni Josue ay pumunta ang mga ito sa libingan ng kanilang guro, ngunit laking gulat nila na ang bangkay ay nawala hanggang sa makita nila si Josue na muling nabuhay. Kaya naman hindi naniwala si Clavius at pinilit ito na magsabi ng totoo hanggang sa tinuro niya ang isa pang tagasunod ni Josue na si Magdalena. At upang maging especially iya ang Hudyo ay binigyan ito ng mga dinaryo upang ipaalam kung saan matatagpuan ang mga disipulo ni Josue. Pagkagabihan habang inaabangan nila si Magdalena, minamasdan nila ang mga tao sa silid hanggang sa makita na nila si Magdalena at sabay hinabol. Kaya naman nang mapagtanto ni Magdalena na siya ang hinahabol ng mga ito, ay tumakas ito sa isang bintana, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Clavius at sapilitang kinuha. Kaya naman tinanong ito ni Clavius kung nasaan na ang bangkay ni Josue, ngunit ang tanging isinagot lang ni Magdalena ay nagkakamali siya ng hinahanap dahil ito ay nasa paligid lamang at ito ay nagbabahagi ng aral sa mga tao. Kaya naman bahagyang nena si Clavius dahil sa akala nito na pinaglululuko lang siya ni Magdalena at binyantaan niya ito na papatayin. Ngunit sinabi ni Magdalena na handa itong mamatay para sa kanyang guro. Kaya naman nang malaman na wala siyang mapapala na sagot kay Magdalena ay pinalaya niya ito. Hanggang sa napanaginipan ni Clavius si Josue na nakapako si krus sa gitna ng dagat, hanggang sa ginising na lang ito ni Lucius dahil pinapatawag siya ni Polato. At nang makarating na si Clavius kay Polato ay nag-aalala ito dahil nalalapit na ang pagdating ni Tiberius sa lugar, ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang bangkay ni Josue, dahil sa takot nito na ito ang maging sanhi ng kaguluhan sa lugar at malaman ito ni Tiberius. Kaya naman nakipagkita si Clavius sa kanyang SP yang Hudyo at ipinaalam kung nasaan nagtitipon ang mga tagasunod ni Josue na nagngangalang Bartolome. At nang malaman nito ni Clavius ay wala itong sinayang na oras at ito ay agad niyang pinuntahan. At nang makita na niya ang kanyang hinahanap ay kusa namang sumama si Bartolome kina Clavius. Kaya naman itinanong nito kay Bartolome na kung bakit sila naging taga-sunod nito at bakit ito nag-uudyok ng pag-aalsa sa Roma.
Kaya naman ipinaliwanag ni Bartolome ang lahat ng pakay ni Joshua at sinabi na hindi si Joshua ang nag-uudyok ng kaguluhan sa lugar sa halip nagpapalaganap ito ng kagandahang loob at pagmamahal sa kapwa lalong-lalo na sa kaaway. Dahil sinasabi nito ang mga katotohanan na galing sa Diyos ni Abraham at iba pang mga propeta na nauna sa kanila. Kaya naman hindi maiwasan ni Clavius ang mapatanong kung si Joshua ba ay isang hari, kaya naman sinagot ito ni Bartolome na hindi dito sa lupa ang kanyang kaharian kundi nasa langit kasama ang Diyos. At nang pagkagabihan ay pumunta si Clavius sa kanilang barracks at sinabi ni Lucius na ang isa sa mga nagbabantay sa libingan ni Joshua ay nasa Hebrew, kaya naman agad nilang pinuntahan ni Clavius ang sundalo. At nang makita na nila ito ay tila naglalasing na naman ito, ngunit tinanong pa rin ito ni Clavius at pinagbantaan nito na kung hindi ito magsasabi ng totoo ay may mangyayari sa kanyang pamilya. Kaya naman sinabi na ng sundalo ang katotohanan na may isang liwanag ang sumabog sa libingan at may isang tao ang lumabas, ngunit sa sobrang liwanag ay hindi nila ito makita dahil sila ay lulong rin sa alak sa mga panahon na iyon. Kaya naman napatanong rin si Clavius kung saan nanggagaling ang mga pera nito. At sinagot rin ito ng sundalo na galing ito kay Caiaphas at binayaran sila nito upang hindi sabihin sa mga tao ang tunay nilang nakita. Ngunit sa lahat ng mga narinig ni Clavius ay hindi pa rin ito naniniwala tungkol kay Joshua hanggang sa lumipat ang eksena na inuyusig nila ang mga tagasunod ni Joshua at pinautos nito na dakpin ang mga ito hanggang sa makita niya si Magdalena. Kaya naman ito ay kanyang hinabol hanggang sa makita niya ito na pumasok sa isang bahay. Kaya naman daang-dahan na binuksan ni Clavius ang pintuan, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Joshua na nakatingin sa kanya. At dahil sa sobrang gulat nito ay napalabas ito at tila nawala ito sa kanyang sarili hanggang sa tinawag siya ni Lucius, ngunit tila wala itong naririnig hanggang sa pinag-utos ni Clavius na umuwi na si Lucius kasama ang mga tauhan nito. Dahilan upang magtaka si Lucius kung ano ang nangyayaring kakaiba sa kanyang tribune. Maya't maya ay pumasok ulit si Clavius, ngunit naroon pa rin si Joshua at sa halip na ipagtabuyan ay pinapasok niya ito. Kaya naman pumasok ito at tila napaupo na lang sa isang sulok at mas lalo pa na nagpamangha sa kanya nang makita niya ang mga sugat na natamo nito sa kanyang katawan at kamay kung saan ipinako ito sa krus. Habang tinatitigan ni Clavius si Joshua ay bigla itong nawala, kaya napatanong ang mga disipulo kung saan ito nagpunta hanggang sa sinabihan sila ni Magdalena na magpunta sila sa Galilea at dito nila muli itong makikita. Kaya naman napagdesyonan rin ng mga taga-sunod ni Joshua sa kanya sa pangunguna ni Peter. Pagkagabihan ay muling sinalakay ng mga Romano kasama si Polato at Lucius ang naturang bahay kung saan huling nakita si Clavius. At nang mapasok nila ang bahay ay nakakita sila ng isang sulat galing kay Clavius at dito napag-alaman nila na sumunod si Clavius sa mga taga-sunod ni Joshua. Kaya naman labis ang pagkagalit nito sa kanyang tribune dahil sa pag-aakala na siya ay trinidor. Kaya naman pagkaumagahan ay pinag-utos ni Polato kay Lucius na sundan si Clavius sa Galilea at dalhin ito sa kanya patay man o buhay. Hanggang sa lumipat ang eksena na tintingnan ni Clavius ang mga disipulo na nagsasayahan. Hanggang sa may lumapit sa kanya, kaya naman nagawa niya itong sugatan, ngunit ito pala ay si Peter na nagdala lang para sa kanya ng tubig. Kaya naman labis itong nagalit at kinuha ang espada ni Clavius at inihagis, ngunit sa kabila ng sugat na natamo ni Peter ay isinama pa rin niya si Clavius upang magdasal at bigyan ng makakakain. At pagkaumagahan habang nagpapahinga sina Peter at Clavius ay nakita nila ang mga Romano na sumusunod sa kanila. At nang malaman ng mga Romano na umakyat ang mga ito sa taas ng bundok ay dali-daling tinulungan ni Clavius ang mga disipulo upang makatakas. Hanggang sa nagawa nilang matakasan ang mga Romano at napunta sa mga bangin. Ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ni Lucius at tinutukan ng espada. Kaya naman nakiusap si Clavius na patakasan nito ang mga disipulo, ngunit sadyang gusto nitong sumunod kay Polato, hanggang sa makakita ng pagkakataon si Clavius at nabawi nito ang espada kay Lucius at sabay pinatakas nito ang mga disipulo. At nang nagawa na nilang makalayo ay sa wakas ay nakarating na sila sa Galilea, ngunit hindi nila makita si Joshua. Hanggang sa napagdesisyonan ni Peter na mangisda, ngunit sumapit na ang gabi ay wala pa rin silang nahuhuli maski isang isda. Ngunit pagkaumagahan ng magising sila ay may isang lalaki na nagsabi sa kanila na subukan nilang ilipat ang kanilang lambat sa badang kaliwa upang makakuha ng maraming isda.
Kaya naman sinunod ni Peter ang sinabi ng lalaki at dito nga sila nakakuha ng napakaraming mga isda kaya naman labis na nagulat si Clavius sa kanyang mga nakita. Kaya naman napatanong ang isang disipulo kay Peter kung paano niya ito nalaman ay sinagot naman niya ito na dahil sa pananampalataya at dahil alam na ni Peter na ang lalaki na nasa kabilang pampang ay si Joshua kaya naman natuwa ang mga disipulo at niyakap si Joshua habang nakangiti naman si Clavius. Lumipat ang eksena habang nagtuturo ng mga salit si Joshua ay may isang leper ang nagnanakaw ng pagkain sa mga bahay hanggang sa ito ay pagtabuyan. At nang makita ito ni Joshua ay kumuha ito ng isang isda at ibinagay sa isang leper ay niyakap ng walang pag-aalinlangan. Habang pinapanood siya ng kanyang mga disipulo at ni Clavius hanggang sa bumalik na si Joshua at laking gulat ni Clavius nang makita niya ang leper na gumaling at wala na itong sakit. At dito napagtanto ni Clavius na nakita na niya ang tunay na kalayaan at tunay na pagmamahal sa kapwa. Kaya naman nagpunta ang mga ito sa tuktok ng bundok upang dito magpahinga. At nang pagkagabihan ay tila hindi makatulog si Clavius hanggang sa makita niya si Joshua na nakaupo sa isang bato. Kaya naman nilapitan ito ni Clavius at ipinahayag niya ang kanyang mga katanungan at sinabi na niya na isa siya sa mga Romanong nagpahirap sa kanya nung siya ay ipinako sa krus. Hanggang sa tinanong naman siya ni Joshua kung ano ang kanyang hinanap at sinagot naman niya ito ng kapayapaan at nginit-iya naman ito ni Joshua at natulog si Clavius sa tabi ni Joshua. At nang pagkaumagahan ay nagising si Clavius na maglalakbay na sila at dito na maalam na si Joshua sa kanyang mga disipulo at ipinahayag ni Joshua ang kanyang huling habilin sa kanyang mga taga-sunod na ay laganap ang katotohanan at mga salita ng Diyos. Dahil siya ay pupunta na sa langit kapiling ang kanilang Diyos. Kaya naman nagpaalam na rin ang iba pang mga disipulo sa isa't isa upang ipahayag ang mga salita ng Diyos sa buong mundo kasama na si Peter. Hanggang sa namaalam na rin ito kay Clavius at tinanong kung gusto ba niyang sumama sa kanila ngunit pinili ni Clavius maglakbay at ipahayag mag-isa ang salita ng Diyos. At sabay niyakap ni Peter si Clavius at nang namaalam na si Peter kay Clavius ay ipinakita nito ang piklat na ginawa ni Clavius at sinabihan na palagi niya itong makakasama kaya naman napangiti ang dalawa. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ikweninto ni Clavius sa lalaki ang mga salita ng Diyos at bilang pasasalamat sa kanyang pagtulong ay binigay ni Clavius ang kanyang singsing bilang kabayaran. At nagpatuloy na si Clavius sa paglalakbay upang ipahayag ang mga salita ng Diyos. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang ating recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa susunod pa natin na mga videos.